So yun po, no, what's up sa inyo mga pinagpala, no? So welcome sa aking YouTube channel. So welcome sa Nox TV. So pag-usapan natin mga kaibigan, ang pagpaplano mo na paggawa ng YouTube channel at gusto mong mag-vlog. So sa video nito mga kaibigan, bibigyan kita ng mga tips. So disclaimer lang mga kaibigan, ito pong content na ginagawa ko ngayon para po ito sa mga beginner o mga baguhan papasok sa pag-YouTube. Well, kung alam mo na po itong mga tips na ibabahagi ko sa inyo at may kaalaman ka na sa pag-vlog, skip na lang po kayo dito sa aking video dahil ito pong gagawin kong video ito is para po sa mga baguhan, sa mga beginner, ano po. So yun nga no, back to topic tayo mga kaibigan. So pag-uusapan natin ang paggawa ng yung YouTube channel at pag-vlog. So magbibigay ako ng mga tips na makakatulong po sa inyo, lalo na kung kayo po ay mga baguhan pa lamang. So bago natin simulan itong ating tips na ibibigay sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. So ito nga mga kaibigan, ano, so magbibigay ako ng tips number 5. So tips number 1 mga kaibigan, ang kailangan sa pag-vlog dapat meron kang camera o cellphone. Hindi po kailangan mga kaibigan ng magagandang cellphone o mamahaling cellphone o camera. Ang importante mga kaibigan, kahit meron kang mumurahing cellphone, ang importante po doon, malinaw ang camera ng iyong cellphone. Lagi nyo po ugaliin mga kaibigan, bago po kayo gumawa ng vlog o video, kailangan pinupunasan nyo po yung camera nila. And mga ganito po, lagi nyo po pupunasan bago kayo mag-start mag-vlog. Yung sa harap, ano po, lagi nyo pupunasan yung sa harap kasi minsan yun po yung laging ginagamit natin sa pag-vlog. Di ba po? O kaya dito sa likod, pupunasan nyo rin po yun. Lagi nyo pong pupunasan yung camera bago po kayo mag-start mag-vlog o mag-video ng camera na gagamitin nyo. Okay po? Tips number 2 mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang content na gagawin mo? Well, kung meron na po kayong YouTube channel at gagawa na po kayo ng video, dapat meron na po kayong content na naisip. At marunong po kayong maglista ng mga content na gagawin nyo. Kasi dyan na po papasok yung tinatawag na niche mga kaibigan. Ang paggawa po ng vlog o ang pagpasok sa YouTube, kung mag-upload po kayo ng video sa inyong YouTube, dapat meron pong tinatawag na niche. Or iisa lamang po yung video na i-upload nyo o kung ano po yung direksyon na video na gagawin nyo. Po yung sinasabi na ang content nyo po is pag-games, dapat pag-games lang po. Kung ang content nyo po is puro kung entertainment, dapat for entertainment lang po yung gagawin nyo. Kung mainam po na marunong po kayo maglista ng mga content na gagawin nyo para sa pagdating sa dulo, hindi po kayo kinakapos. Marami po kasing content creator ng mga baguhan na hindi na po nagpapatuloy sa pag-vlog dahil hindi na po nila alam kung ano po yung gagawin na content. So kailangan po mga kaibigan is naglilista po kayo para hindi po kayo naubos ng bala. So yun po yung tips number 2 ko po. Tips number 3. Dapat po mga kaibigan, paggagawa po ng vlog is dapat makapal po yung pagmumukha nyo. Hindi po kailangan ng mahiyain kayo dito. Kailangan po makapal po yung pagmumukha nyo para po makagawa kayo ng content o video na hindi po kayo nahihirapan. Kasi po kung mahihain po kayo sa mga tao o mahihain kayo mag-vlog sa maraming tao, mahihirapan po kayo makagawa ng content. So kailangan po talaga is kakapalan nyo po yung pagmumukha nyo. Pag nahihiya kayo sa mga tao at sa pagbibideo nyo, mahihirapan po kayo makagawa ng maayos na content, maayos na video kung mahihain po kayo. So dapat, yan po yung lagi nyo pagtuunan ng pansin, ang wag mahiya sa maraming tao pag nagbibideo. Kailangan po yung matigas ang mukha. So tips number 4 mga kaibigan, iwasan po natin mag-copyright sa mga video na ginagawa natin. Ano nga po ba yung copyright na tinatawag? Marami po kasi kung napapansin ng mga baguhan na content creator na gumagawa ng mga content tapos nilalagyan nila ng mga music background na naririnig sa radyo o kaya napapanood sa YouTube. Kinukuha nila yung music at pagkatapos nilalagay nila doon, ginagawa nila music background. So mali po yun mga kaibigan, no? Yan po yung tinatawag na copyrighted. Dapat po, kung magagawa po kayo ng video, yan po yung pag-iingatan nyo mga kaibigan na huwag po kayo makopyright palagi dahil po possible po na hindi po kayo agad ma-monetize kung sakaling ma-hit nyo po yung mga requirements ni YouTube.
Last but not the least, na tips number 5. So dapat pag-aralan niyo po mga kaibigan ng pag-i-edit. Bakit nga ba napakahalaga ng pag-i-edit mga kaibigan? Kasi yan po yung isa sa nagpapaganda ng paggawa natin ng video. O dapat marunong tayong mag-edit sa ating mga video. Yung mga error, tapos yung mga mali-mali natin, tapos yung mga bulol-bulol na sinasabi natin, katulad ko, nabubulol, dapat nakakat natin yan. Katapos, pag nakat po natin yan at nakuha natin yung mga gandang video ginawa natin, so mapapaganda po yung content na gagawin nyo, magugustuhan ng mga tao at magugustuhan ng mga viewers. So magigets nyo na po yun mga kaibigan. Kasi kung nakapanood na po kayo ng mga vlog na hindi inedit ng maayos, syempre hindi po kayo magagandahan dun sa video na yon. Kailangan dapat pagtuunan nyo ng pansin mga kaibigan ang pag-i-edit ng inyong video. So yun po mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking vlog at ako'y nabubulol-bulol na at sana makatulong tong aking tips na ibinahagi sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagtiyaga. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, comment, and subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated ko sa mga video na i-upload ko. So salamat po and power!